Magandang araw, Malacanang Press Corps. Meron po tayong ipapahayag. Ito po ang policy statement. Ngayong umaga, natanggap na ng Malacanang ang kumpletong ulat mula kay Secretary of Justice Frederick Vida at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay ng kalagayan ni Zaldico. Batay sa kanilang high-level engagements sa mga opisyal ng Czech Republic at sa mga kinatawan ng European Union, malinaw na ang mga hakbang na ginagawa ay nakaangkla sa paggalang sa umiiral na mga batas ng EU at ng kani-kanilang member states. Ang ganitong mga usapin ay nangangailangan ng masinsinang diplomatikong proseso at koordinasyon sa pinakamataas na antas, at ito mismo ang ating ginagawa mula nang matukoy na hawak siya ng Czech authorities kaugnay ng paggamit ng invalid documentation. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Yan po ang ating statement sa araw na ito. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, sa kumpirmasyon ni SOJ na wala na nga si Zaldico sa Czech Republic, ano po ang susunod na yung nahakbang bukod po sa binanggit ng gobyerno bukod sa binanggit? Of course, patuloy pa rin po ang gagawin ng gobyerno para po mapabalik at mapauwi si Zaldico dito sa ating bansa at para maharap niya ang kasong naisampa sa kanya. At bukas po ay magkakaroon ng pagpupulong. Pinatawag po ng ating Pangulo ang ambassador ng France at pati ang ambassador ng Czech Republic or charge d'affaires. At para mapag-usapan kung anong pagkukulang, kung anong dapat na ginawa at ano yung dapat na maaari pang gawin para maibalik si Zaldico dito sa ating bansa. Ma'am, and last question po. There are calls na ilabas ng palasyo ang total costing ng pagpunta ng Prague ng government team sa Prague. Is the palace inclined to do this? Para lang kasi ang sinasabi is wala naman daw nangyari at dahil hindi naman naiuwi si Zaldico. Hindi naman po nagpunta doon ang ating mga opisyal para magbakasyon. Pinunta po nila doon ay trabaho para po sa kondisyon at kalagayan ni Zaldico. Kung ano man po ang nagastos dito, ito po ay trabaho ng gobyerno. Maaari po itong makita sa COA. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Ayusek, good afternoon. Follow up lang po sa statement na sinabi nyo regarding Zaldico seeking political asylum sa France. How big of a challenge will this be now in bringing him home? Lalo na po 'di ba once nag-apply ka ng asylum, once nag-start yung process na yon, medyo mahirap, complicated na po yung magiging status. Dapat din po natin igalang kung ano ba ang batas at polisiya ng ibang bansa kung saan siya nag-file ng petition for asylum. At maaari isa to sa maaari mapag-usapan ng ating Pangulo sa ambassador ng France. Following the announcement of the Justice Department po kagabi rin na wala na nga po si Zaldico sa Czech Republic, ilang mambabatas po ang nagbigay ng kanilang komento on what happened. You have Akbayan Representative Chel Jokno saying isang malaking kapalpakan, the government must explain what happened and they must also assure the Filipino people that they are doing everything possible to find Zaldico. Si Senator Ping Lacson naman said, our government has nobody to blame except itself.
comment lang po, ma'am. Unang-una po, hindi po isinawalang bahala ng pamahalaan. Lumalaman natin, na malaman ng Pangulo at ng gobyerno na nasa kustodiya ng Czech authorities si Saldico, agad pong pinaalam ito sa inyo. Alam po at agad pong nagtrabaho at pinapunta ang ating mga high-level officials doon. Nagkataon lamang po na mayroong batas na sinusunod din po ang Czech Republic dahil wala pong nalabag na batas si Zaldico sa Czech Republic. Ang tangi lamang po nag-issue kung bakit siya po na-hold at siya po ay nailagay sa kustodiya ng Czech Republic ay dahil sa invalid documentation. Last na lang po, ma'am. Given na nagkaroon nga po ng yung information na nandun siya sa Czech custody and then eventually he applied for asylum for France, meron na po bang nakikitang lapses yung administration, let's say, sa bakit nakalusot pa si Zaldico from Czech to France? Is that something that the president would like to look into? Sa ngayon, ayon sa Pangulo ay wala siya nakikitang dapat sisihin dahil lahat po ng opisyal na na-involved dito para po alamin kung ano ang nangyari at anong kondisyon at that time ni Saldico ay nagtrabaho po na maayos. Follow-up question mula kay Chona, UDZRJ. Ma'am, you said Zaldico is under jurisdiction ng French authorities. What do you mean by that, ma'am, para hindi lang kami mamali sa pag-report? Nasa France na po siya dahil doon po siya nag-file ng petition for asylum at hiniling po ng bansang France na dalhin si Saldico sa France because of the pending petition for asylum. Hindi naman to, ma'am, for the yung word na custody or what do you mean na under jurisdiction? Nasa bansa na po siya ng France. French authorities, under French authorities? Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Wala naman po siyang violation or recorded na violation sa French. Wala pong naipapaalam pa sa atin. Kailan siya, ma'am, nag-apply ng asylum? Wala pong detaling ibinigay sa atin, yan lamang po ang binigay sa kasalukuyan. Thank Okay, you. let's stick to one question, one follow-up, so the others can also ask questions. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, following the confirmation by Secretary Vida that Zaldico is no longer under the custody of the Czech Republic, ano ho naging reaksyon ng Pangulo dito? Would you say that he was disappointed, he was angry? Ano ho yung naging reaksyon niya? Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Zaldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam,
Sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Thank you. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon. Yusek, alam namin na all efforts will be done by the president para lang mapauwi si Saldico. Is there a possibility na tawagan din ni Pangulo ang presidente ng France, since nagkausap na rin sila way back, if I'm not mistaken, September 27, 2023, para lang mapauwi talaga si Saldico? Pwede ba dumating doon sa point na yun? Sa ngayon po ay hindi po ako makakapagsabi kung ano po ang balak ng Pangulo. Pero sa ngayon, ipinaalam po sa atin na inimbitahan niya na po ang ambassador ng France, ambassador ng Czech Republic, at ang charge d'affaires. Yusek, ngayong nag-file ng asylum si Saldico, medyo mahihirapan ba ang Pilipinas kung sakasakali? Kasi sa mga, sabi rin ng mga legal experts, mukhang mahihirapan yata pagka nag-seek ng asylum si Saldico. Yan po ang dapat na masinsinang pag-aralan pa dahil hindi lamang bansang Pilipinas ang involved dito, may ibang bansa na. Salamat po, Sunod Yusek. na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, meron ba tayong impormasyon anong basehan ni Zaldico for seeking asylum? Ano yung mga sinasite niya for that application? Or grounds for seeking an asylum? Political persecution. So clinically niya he's being politically persecuted here in the country, so he's seeking an asylum sa France. Yun ang inihatid sa ating impormasyon. Ano naman po ang inyong masasabi sa ganong claim, Nico? Unang-una, bago po siya, sa ngayon, hindi ko po alam yung pinaka-timeline, anong date, kung kailan siya nag-file ng petition for asylum. Pero alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, baka lang po alam niyo po yung timeline, gaano katagal na na-hold sa Prague or anywhere sa Czech Republic si Saldico? Inabot ba ito, ma'am, ng ilang araw or oras? Batay na rin po sa report ni Secretary Vida. And from Czech ay pumunta po siya diretso ng France. Ganun po ba? Ang pinakadetalye po ay si Secretary Vida ang magsasabi pagdating niya po dito sa Pilipinas. Dahil karamihan po dito ay confidential in nature. So hindi po ako makakapagbigay na anumang detalye. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. What can the palace say about Secretary John Vic Remulla's apology? He apologized for making a pronouncement that the Philippines can make Zaldico return back to the country in 1 to 3 weeks. Ulitin po natin to at gusto ko po liwanagin. Yung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. At kung siya po ay nagbigay ng, nag-apologize for that, for doing that or for saying that, matatanggap naman po ng lahat. Dahil nakita po natin ang sitwasyon, pero muli hindi po galing kay Pangulo ang opinyon na ibinigay ni Secretary John Vic Remulla. But ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet members? Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na patungkol dito, na nais natin sa pagpapauwi ni Zaldico. Wala po siyang sinisisi dahil lahat po talaga ay nagtrabaho na maayos. Sunod na tanong mula kay Maricel Lili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, just small details lang po. First, kailan po yung nakatakdang meeting ni President Marcos with the Czech and French ambassadors? Sa ating pagkakaalam, tomorrow 2 p.m. ay magkakaroon sila ng pag-uusap. Sa Pangulo po ay makikipag-usap sa Ambassador of France bukas ng hapon. Sa ating pagkakaalam, ang Ambassador ng Czech Republic ay wala sa Pilipinas, kaya iniimbitahan din po ng Pangulo ang charge d'affaires. Okay. So sabay tomorrow. Hindi po ko po alam kung mismong sabay sila.
pero inimbitahan na po sila. Alright. And yung sinasabi po ninyo na nandun na po sa France itong si Zaldico, so Czech authorities po ba yung naghatid kaya Zaldico papunta sa France? So from Czech, diretso na po siya sa France. Nirequest po kasi ito ng bansang France, pero kung papaano at sino naghatid, hindi po ibinigay sa atin ng detalye. Okay, but kung nag-apply na po siya ng political asylum, ano yung magiging limitation sa pagkilos niya? Nandun lang ba siya allowed magstay sa France? Can he freely move around the country or dun sa mga Schengen countries? Inaitanong ko po kanina kay Secretary Tess at ang sabi po niya sa atin ay maaari siyang umikot hindi lamang sa France. Basta Schengen, pwede po. Yun po, opo. Yun ang sabi sa akin ni Secretary Tess Lazaro nung tinanong ko siya. Mhm. Pero siguro po mas maganda na ang pinakadetalye po nito ay manggagaling mismo sa ating Foreign Secretary. But since meron na pong coordination yung Philippine government sa France and sa Czech Republic, can we say na closely monitored na si Zaldi? Identified po ba natin yung exact location niya? Hindi ko po masasabi kung identified. Ayoko pong ibigay yung detalye dahil ayoko naman po ding ipaalam ako ano man ang magiging operasyon ng gobyerno. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC. Yusek. Ma'am, how's our relationship right now with the Czech Republic? Will this affect how we treat or the level of respect we have with the Czech Republic? Because Zaldico is a high-profile fugitive accused of large-scale corruption, and yet the Czech Republic seems to have been somehow lenient or did not act with full urgency with regard to Zaldico. And even now, they remain strict in disclosing information to us, like when asked by Justice Secretary Frederick Vida on the possible exit points of Zaldico from Czech Republic. The Czech government declined to share information, citing the Schengen rules and data privacy. Ang paggalang po sa polisiya at batas ng ibang bansa ay hindi naman po dapat maging hadlang ito sa magandang relasyon ng Pilipinas saka sa Czech Republic. Kailangan din po nating igalang kung ano po ba yung pinapatupad nilang batas doon. So, ma'am, will this scenario serve as a lesson for us that in the future we can strengthen the relationship with Czech Republic? We can, pwede na po tayong bumuo ng, for example, extradition treaty or other cooperation po para maiwasan na po yung mga ganito. Actually, pag-uusapan po yan, yung mutual extradition process. At pero sa ngayon, wala pong sinasabing hindi naging maganda ang relasyon natin sa Czech Republic. Nagkataon lang po na meron din silang batas na pinapatupad. Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV. Hi, Yusek. Yusek, follow-up lang po. Will the President ask the French ambassador or the French government to prevent Zaldico from acquiring political asylum? I don't think so. The President will not do that. Dahil hindi po niya panghihimasukan kung ano po ang magiging desisyon ng ibang bansa. Follow-up question mula kay Tristan Nadalo. Ma'am, pero is this a growing concern for Malacanang that some high-profile fugitives are trying yung asylum route para po makaiwas sa accountability and responsibility? Yes, yan ang po yung nasa isip natin. Yan din po ang nasa isip ng Pangulo dahil yung iba nating mga pugante, yan ang ginagawang last resort para ma-delay ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. So, hindi magandang pangitain. Sunod na tanong mula kay Chloe Ufana, Business World. Ay ma'am, may iba lang po ako. Ma'am, earlier today, nagpulong po ang Uplift Committee. May we just get an update, ma'am? Ano mga napag-usapan? Okay, bigyan ko ng konti. Supposed to be dapat bukas na to, pero bibigyan ko kayo ng konting detalye. Okay, tungkol sa Uplift Committee meeting, napag-usapan po ang balak na gawing batas. Ipapasa po ang proposal na magkaroon ng Uplift Bill. Ang layunin po nito, unang-una ay alisin ang 2 taong pagbabawal sa pagsasama sa panukalang budget ng mga item na idineklarang ipon o savings. Pangalawa, para magbigay ng listahan ng mga programs, activities, and projects na maaaring ponduhan mula sa mga nakalaang budget. At pangatlo, layunin din itong bigyan ng kakayahan ang pamahalaan na magamit ang unreleased appropriations at
unobligated allotment mula sa fiscal year 2025 GAA at ang unreleased appropriations mula sa fiscal year 2026 GAA. At good news po dahil sa ngayon ang buffer stock ng supply ng langis ay tumaas mula 52 hanggang 54 days. At napag-usapan din po ang malawakang rollback sa presyo ng diesel. At ayon din po kay Secretary Kiko Chu Laurel Jr., may sapat na supply ng bigas, chicken, pork at yun. Sa Pilipinas na aabot sa katapusan ng taon. So, and by the way, meron po tayong Uplift website, www.uplift.dbm.gov.ph, kung saan makikita po natin ang pinakaprograma ng Uplift ng ating pamahalaan para mapakita natin ang 5 pillars ng Uplift, ang saving lives, ensuring sufficient supply of fuel, assisting sectors in need, keeping food prices within reach, and ensuring supply of electricity. So far yan po ang summary ng napag-usapan po kanina. Ma'am, may timeline na po ba tong uplift bill? Gagawin po ba siyang urgent or priority bill? Yes, dahil napapanahon, dapat lamang po. Yes, ma'am, priority and urgent. Wala pong naibigay sa ating timeline sa ngayon. Hindi ko po, walang naibigay sa ating timeline. Pero definitely, ito ay papamadaliin. Okay, thank you. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang rin po ako dun sa yung na-mention po nila sa Uplift Committee. May na-mention po na parang funding request. May total na po kaya na proposal yung executive department na special budget request sa Congress under dun sa bill? Sige Sam, mamaya siguro kukunin ko yung pinaka-numero kasi wala sa aking summary dito pero bibigyan kita ng pinaka-complete report for that. Ayun, ma'am. Tapos sa other matters na lang po, meron po ba rin update po ang Malacanang kung aprobado po ni President Marcos yung proposed bridge connecting Aklan to Boracay po? Nabalitaan na po natin, nabalitaan din po ng Pangulo ang nangyayari po dito at sa ngayon po pinamamahala muna kay DPWH Secretary Vince Dizon at kanina lamang po ay humingi po tayo ng update patungkol po dito. Pero sa ngayon po ay hindi pa po niya tayo nabigyan ng update. Pero once nabigyan niya po tayo ng update ni Secretary Vince Dizon, ibibigay ko po rin sa iyo, Sam. Pero approve po ba siya ng Pangulo? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Thank you po. Wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. At dyan po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa Bagong Pilipinas.